Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Argis TV. Pa-shoutout po Kuya Pinong, waiting pa din sa massive selection, still waiting pa din. Nagsimula ako mag-aral noong 2022, tinatyaga ko pa din hanggang ngayon. Sana naman bigay na sa akin. Lagi akong nanonood sa video mo and update. Sana wag na ako abutin ng expiration. Kapit pa din. Salamat Kuya Pinong. Basta sa lalaki mga kabayan ay mataas ang tsansa na magka-employer at tiyaga lang sa paghihintay kabayan, dadating din yan. At pangalawa ay si Jefferson Villaruel. Kuya Pinong pa-shoutout po Jefferson Villaruel. Nag-aantay pa po ng registration. Sa registration para sa EPS topic exam, magkakaroon naman talaga ngayong taon. Sa pagkakaalam ko, magkakaroon ngayong taon pero hindi natin alam kung kailan. Ang video natin ngayon ay tungkol sa isang kababayan natin na nagtatanong na ang sabi niya ay pwede po ba mag-aral dyan sir while nagtatrabaho? Pinapayagan kaya ng sadyang nim na may estudyante siyang worker. Ito mga kabayan ni tungkol dito wala akong masyadong alam dito kasi hindi ko naman na-experience na uh, mag-aral habang may trabaho. Pero yung ibang kakilala ko dito, kapag day off sila, ay nag-aaral sila. Kalimitan dito yung mga nagpapalit ng visa, marami na akong kabats sa Korean Language Center na naging E7-4 visa na dito sa South Korea at for life na sila magtatrabaho dito sa South Korea. Ang pasok nila ay tuwing day off lang nila. Kunyari, Sabado or Linggo, nag-aaral sila ng Korean language dito at libre ang pag-aaral ng Korean language dito. Siguro ang pinupunto ni kabayan ay halimbawa mag-aaral siya sa mga university, hindi Korean language. Yung iba kasi dito, may nababalitaan din ako na mga nag-aaral dito sa mga university dito sa South Korea, pero ang alam mo sa kanila ay talagang nag-aaral lang dito, student visa. Pero pagdating dun sa EPS factory worker ka dito sa South Korea tapos mag-aaral ka sa mga university, ay parang, hindi ako sa nagmamagaling mga kabayan, ito yung alam ko, parang hindi pwede yung ganun. Pwede siguro, kung Sabado-Linggo kayo papasok na sa university, pwede yun. Kasi pagdating ng Sabado-Linggo, kapag day off ninyo, ay parang wala na sigurong pakialam yung amo ninyo dun kung kahit saan kayo pumunta. Kasi nga, yung amo ko dito, pag day off namin, wala na siyang pakialam, kahit saan kami pumunta, ayun. Pero ang dito, siguro kung papasok ka ng halimbawa Lunes o Biyernes o ganun, kapag hindi day off, papasok kayo ng eskwelahan, parang malabong mangyari yata yung mga kabayan. Pwera na lang siguro kung napakabait ng amo ninyo, papayagan kayo. Pero parang malabo yung ganun. At doon sa mga kababayan natin na gustong mag-aral habang may trabaho dito sa South Korea, yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, siguro mas maganda muna, mag-focus muna kayo sa pag-aaral ng Korean language. At kapag nakapasa na kayo sa APS topic exam at na-hire kayo ng employer dito sa South Korea, kapag nandito na kayo sa South Korea, saka ninyong malalaman kung talaga bang pwede kayong mag-aral habang may trabaho dito sa South Korea. Kasi nakadepende yan sa magiging amo ninyo at nakadepende yan sa schedule ng mapupuntahan ninyong company. Nakadepende sa schedule ng trabaho. Ang mahirap kasi dito, kapag ang napuntahan ninyong company ay laging may overtime, kahit linggo ay pasok, malabo nang mangyari yung mag-aaral kayo habang may trabaho. At nakadepende talaga sa amo ninyo kung papayagan kayo. At nakadepende rin sa location na mapupuntahan nyo dito sa South Korea. Kung mapupuntahan ninyong lugar dito sa South Korea ay malayo dito sa Seoul o kaya ay probinsya, tapos malayo din sa mga university, ay medyo mahihirapan kayo sa transportation. Kasi yung ibang lugar dito sa Korea, yung mga probinsyang-probinsya talaga, limitado lang ang biyahe ng bus mga kabayan. May mga kakilala ko dito sa Korea na nasa probinsya na nahihirapan silang pumunta, halimbawa dito sa Seoul, kasi nga yung biyahe ng bus ay may oras lang ang daan. Ayun muna, isipin nyo muna, gumawa muna kayo ng paraan para makapunta dito sa South Korea as a factory worker.
ipasa nyo muna ang EPS topic exam. Alam nyo mga kabayan, mas humihirap yung pag-apply dito sa South Korea, kaya kailangan nyo munang pagbutihin ang pag-aaral ng Korean language at ipasa nyo lahat ng proseso para makapunta dito sa South Korea. Pag nandito na kayo, saka nyo malalaman kung pwede ba talaga kayong mag-aral habang may trabaho. Tayo sa tabi ng ilog, malapit sa ilog, at yung mga rose dito, hindi sabay-sabay na bukadkad yung mga bulaklak. Yung iba, sa ilalim, oh. Yung iba na una nang nagbukadkad, ayan, oh. Ang ganda ng mga bulaklak na dito mga kabayan. Iba't iba yung kulay. Ayan, yung isa. Hindi sabay-sabay na bukadkad. May dilaw, may pink. Siguro next week, bukadkad na lahat ng mga to. Ayan, oh. Lalaki ng mga rose dito. Yan, kulay pink. Napakaganda dito kapag sabay-sabay na nagbulaklak. Mga minayan, mga ano pa lang. Next week sigurado bukadkara na itong mga to. Yan. Yung kulay ano. Sa kabila, medyo marami na eh. Ayan. Matinik. Oh, matinik. Pupunta tayo mga kabayan sa may banda doon sa kabila. Babike muna tayo. Parang mas naunang nagbukadkad yung mga bulaklak doon.